Additional reference of business, verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. To the Committee on Justice. Formal nang inirefer sa House Committee on Justice ang 4 na verified impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos ilagay sa order of business sa plenaryo ng Kamara araw ng Lunes, February 23, 2026. Pagkatapos ito ng 4 na session days mula nang maipadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie III ang 4 na reklamo. Nangangahulugan itong initiated na ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente at magsisimula na ang deliberasyon ng House Justice Committee sa mga reklamo. So hindi malayo na mag-start na rin ang Committee on Justice. It really depends on the committee chair, Representative Luistro, kung mag-start na baka Monday na. And you know that just like yung impeachment complaint against PBBM, ang una munang gagawin, ang una munang tatalakayin would be the determination of sufficiency in form and substance. Sa taong bayan naman dapat matakot dahil sa mga aligasyong hindi natutugunan. Yan ang sagot ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega nang tanungin kung natatakot ba itong balikan ni Vice President Duterte. Kasunod ito ng pag-endorso niya ng ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente at maagang deklarasyon nitong tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Hindi naman ako nasindak. Parang matagal naman na siya nagpaparamdam. Wala nang actually bago doon. So baka kailangan ng hype. Parang wala naman pong epekto sa akin yung pag-declare niya ng presidente. Kahit sino naman po pwedeng gawin yun na mag-declare sila ng nais nilang takbuhan for 2028. Kasama ni Congressman Ortega na nag-endorso ng reklamo si Manila 6th District Representative Benny Abante na hindi rin umano natatakot sakaling balikan ni VP Duterte. Ganito rin ang posisyon ng makabayan lawmakers na nag-endorso ng unang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Anila kung mayroon mang dapat matakot, walang iba kundi ang pangalawang Pangulo. Si Vice President Sara ang dapat matakot dahil mananagot siya sa pagwalda sa confidential funds. Yan ang demand ng taong bayan. Mas nakakatakot sa taong bayan na makatakas yung mga kurakot at yung mga nagnanakaw dun sa mga pinaghirapang buwis ng taong bayan. Pare-parehong naniniwala ang mga ito, susuportahan ng mayorya ng House members ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente at may aakyat ang reklamo sa Senado. Kabilang na ang 4th impeachment complaint na ini-endorso ng House majority members. I think it would be fair to say na ganon, na malinaw nga na may basbas at suporta ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ng leadership. Samantala, itinanggi naman ni House Deputy Speaker Ortega na may kaugnayan si dating Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa inihain nilang reklamo. Pero naniniwala itong susuportahan ng lakas CMD ang impeachment complaint na ine-endorso nito. Matagal na po na hindi speaker si Speaker Martin, but I guess he has to prove kung meron pong basbas si Speaker. But as far as I know, the former Speaker is concentrating on his district. Of course, we are expecting that Lakas would also support the 4th impeachment complaint. Si Congressman Romualdez ang presidente ng Lakas CMD, pinakamalaking political party sa Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.